Pakinggan natin ang unang kwento na ibinahagi sa atin ni Madeline. Nangyari ito taong 2020, kasagsagan pa yon ng pandemic, buwan ng Disyembre. Mahirap para sa akin, lalo na at wala akong cellphone ng mga oras na yon. Dahil sa kahirapan, nung time na yon, sinanla muna ang cellphone ko. 17 years old ako nang mangyari yon at ngayon ay 21 na ako. Masyado akong nalulong sa gadget tulad nga ng cellphone. Buwan ng Disyembre, nagtampo ako kay mama. Kasi ay kinuha na niya yung cellphone ng kuya ko na galing din sa sanlaan. Kaya ako naman nung mga oras na yon, sumama ang loob kay mama. Bale, may dalawa kaming bahay na magkatabi lang. Mismong magkadikit ang bahay na yon, pero hindi na namin tinitirhan ang lumang bahay. Sa sama ng loob ko kay mama ng mga araw na iyon, ay napagpasyahan kong matulog na lang sa kabilang bahay namin. Kinuha ko yung kumot at unan ko. At kasabay kong kinuha yung cellphone ni mama ko na kasalukuyang tulog ng mga oras na yon. Pagpasok ko sa bahay namin sa kabila, ay agad kong inayos ang aking higaan. Pagkatapos kong maayos ang higaan, ay agad kong pinatay ang ilaw sa labas at sa loob. Sa kadahilanang para hindi nila malaman na andun ako. Akala kasi nila mama ay nasa kwarto pa rin ako. Akma ko nang isi-switch ang lamp sa tabi ng higaan ko para may ilaw ako kahit papano. Nang sakop lang ng ilaw ay higaan ko, nang biglang nagpapatay sindi ito, kaya naman hinayaan ko na lang din at hindi ko na lang inilaw. Kaya wala akong makita kundi kadiliman. Sinimulan ko nang isuot ang earphone sa tenga ko para makinig ng FM radio sa keypad na cellphone ni mama dahil nabuburyong na ako. At dahil nga teenager pa ako ng mga oras na yon, gusto kong umiyak na lang muna ng umiyak. Sa kakaiyak ko, ay nakatulog ako agad. Hindi ko alam ang eksaktong oras nang makaramdam ako ng antok. Yung bahay na yon, kung nasaan ako, ay maliit lang, parang kwarto lang din. At may nag-iisang katre na gawa lang din ng papa ko. Katre na medyo mataas, kaya naman nakakatakot lumingon sa baba nun, lalo na wala ni isang gamit ang nasa ilalim ng kama na yon. Sa tabi naman mismo ng kama ay may bintana din na maliit. Natanaw mo talaga yung bandang likuran namin na parang kagubatan na. Bandang 2:00 ng madaling araw, naramdaman kong parang umuuga ng kaunti yung kama na hinihigaan ko. Pero sa kadahilan ng antok pa ko, ang nagawa ko na lang ay tignan ang oras sa keypad na cellphone. 2:30 at exact ang pagkakatingin ko. Maya-maya lang, kakatulog ko pa lang ng halos wala pang isang oras, may naramdaman akong humihila sa kumot ko. Kaya sa pagkakagulat ko at takot, ay napaupo agad ako para tingnan ang kumot ko. Pero nakakumot pa rin naman ako at hindi naman natanggal iyon. Tiningnan kong muli ang oras, eksaktong mag-3:00 na. Pinakalma ko ang sarili ko at pinatay ko na lang ulit ang radyo sa keypad na cellphone. Dahil wala nang nagpe-play doon na kanta. Huminga ako ng malalim, kumalma at natulog muli. Nang bigla akong nanaginip na parang may anino, parang may kong nilalang na hinahawakan ang dibdib ko at dinidilaan ang hita ko. Napakahaba ng dila na halos yun lang ang mapapansin sa mukha niya. Hindi ko maaninag ang mismong mukha niya.
Napakaitim at halos lumulutang siya. Gusto kong gumalaw. Gusto kong bumangon. Parang nakatali ang magkabilaan kong paa at ang kamay ko. Hindi rin ako makahinga na parang may dumadagan sa bandang tiyan hanggang sa dibdib ko. Pinilit kong sumigaw pero walang lumalabas na kahit anong tinig mula sa bunganga ko. Nang biglang may narinig akong malakas na pagkatok sa pintuan. Sunod-sunod iyon. Agad namang tiningnan ko ang oras at mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Napakahaba pala ng tulog ko. Si Mama pala yung kumakatok. Galit na kumakatok siya. At sa sobrang lakas, halos wala pang tumatakbo sa isip ko. Pero bumangon ako para pagbuksan si Mama. Nakalak kasi yung pintuan ng bahay para walang makapasok. Ang sabi niya sa akin, nakukunin na daw pala namin yung cellphone ko na nakasanla. Sa sobrang tuwa ko, ay agad ko nalang iniligpit ang unan at kumot ko sa higaan na yon. At lumipat na sa totoong bahay namin, sa tabi mismo ng tinulugan ko. Dahil excited ako, ay agad akong nagtungo sa banyo para maligo. Nang makita ko ang magkabila ang braso ko at ang paa ko na may pula. Sa bandang paa ay may bakas na para akong itinali at hinigpitan iyon. Sa braso naman ay hindi gaanong napapansin, pero may pula pa rin. Ang mas kapansin-pansin doon ay ang lumulutang na pasa na animoy parang may nanakit sa akin. Ganon pa man, alin man dito, ay hindi ko na yun ininda. Wala namang masakit sa akin, pero nagtataka pa rin ako kung bakit may pasa ako at mapula ang magkabila ang kamay ko. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Hindi ko na lang inulit ang matulog sa kabilang bahay namin dahil ayoko nang mangyari ang naranasan ko na yon. Hanggang dito na lang ang kwento ko at mag-ingat po tayong lahat. Ako nga pala si Thea at gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa amin ng mga pinsan ko. Ito ang pangyayaring kailanman ay hindi na namin makakalimutan. Nangyari ito 3 taon na ang nakakaraan. Dumating ang mga pinsan ko para magbakasyon dito sa amin. Hindi ko nababanggitin kung saang probinsya pala kami. Bumili nga pala ang mga pinsan ko ng maiinom at mga pulutan doon sa bayan. Kinagabihan, tinanong nila ako kung saan ang magandang spot ng bahay. Ang sabi ko, doon na lang kami sa terrace, sa taas, sa may 3rd floor. Siya nga pala, kasama ng pinsan ko ang kasintahan niya. Close naman siya sa aming magpipinsan, kaya walang kaso sa amin. Mabait at maganda si Ate Christine. Habang nagkakasiyahan kami, napansin kong aligaga ang kasintahan ni Kuya Joshua. Tinanong ko siya kung anong problema niya at bakit hindi siya mapakali. Hindi yon napansin nila Kuya Joshua at ng mga iba ko pang pinsan dahil busy sila sa pagkukwentuhan at nagtatawanan. Ako lang ang nakapansin kay Ate Christine. Nagulat pa siya at napailing. Matipid niyang sabi sa akin ay wala. Sabay salin ng inumin sa kanyang baso at tinungga iyon. Ipinagkibit balikat ko na lang. Nakipagkwentuhan ako sa iba kong mga pinsan. Nang makaramdam na kami ng pagkahilo, ay nagkayayaan na kaming matulog. Madaling araw na rin yon at paos na kami sa kakakanta sa videoke. Kaming mga babae ay sa kwarto ko natulog, bali 4 kami. Yung mga boys naman ay nag-tent sila sa terrace.
Malakas ang trip ng mga yon dahil gusto daw nilang madama yung lamig ng gabi. Tulog na ang iba kong pinsan, pero ako ay hindi pa. Kahit nahihilo ako sa tama ng alak, pero hindi pa rin ako makatulog. Napansin ko si Ate Christine na nakaupo sa kama at nginangat-ngat ang kanyang kuko. Kinalabit ko siya at ganun na lamang ang pagkagulat niya. Napapitlag pa ako. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog. Inaya ko siya, subalit ang sabi lang niya sa akin ay mauna na lang akong matulog. Sinabi pa niya sa akin na baka namamahay siya, kaya hindi siya dalawin ng antok. Tumango na lang ako at nahigang muli. Pero kahit nakapikit na ang mata ko, ay gising naman ang diwa ko. Kaya muli kong inusisa si Ate Christine. Tinanong ko kung okay lang ba siya. Dahil kanina pang pagdating nila ay alam kong hindi na siya mapakali. Hindi siya umimik ng ilang segundo, kaya napadilat ako para tignan siya. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang nakatitig siya sa akin ng mariin habang nakadungaw sa mukha ko. Akala ko tuloy ay kung sinong multo. Kinawayan ko siya dahil baka natutulala lang. Iwinagayoy ko ang kamay ko sa kanyang mukha, pero hindi, masama pa rin talaga ang tingin niya sa akin. Nagsimula nang gumalaw ang bibig niya, ngunit walang salitang lumalabas. Dahil nga sa nahihilo na ako, ay pumikit na lang ako uli at itinakip ang braso ko sa mga mata ko. Kinabukasan, nagising kami mga 11 na yon ng umaga. Diretso na kaming kumain. Pero nagtataka kaming lahat dahil wala si Ate Christine. Hinanap namin siya sa buong bahay, pero wala. Ang sabi ni Mama, baka bumili lang daw sa tindahan o naalalang mag-jogging. Ang sabi naman ng kasintahan niyang si Kuya Joshua ay bakit ganon katagal. Dapat daw ay kanina pa siya nasa bahay. Dahil nasa tawid lang ang tindahan sa kabilang kalsada. Nagsimula na kaming mag-alala. Tinawagan namin si ate pero nagre-ring lang ang cellphone niya. Hanggang sa gumabi na, wala talaga si Ate Christine at hindi nagpakita sa amin. Hindi mawari ni Kuya Joshua kung sasabihin niya sa mga magulang ni Ate Christine ang nangyari. Sabi pa ni Papa, baka bumalik din daw maya-maya at baka nagpunta lang daw sa bayan. Pero bakit naman niya makakalimutan ang cellphone at bag niya? At wala man lang din siyang pasabi sa amin. Pero 12:00 na ng madaling araw ay wala pa rin siya. Halos wala na kaming tulog. Lahat kami ay gising at nag-aalala sa kanya. Hanggang sa may narinig kaming sumigaw ng malakas at nanggagaling ang sigaw sa kakahuyan sa likod ng bahay namin. Agad na tumakbo ang pinsan ko doon at sumunod kaming lahat. Nakita namin si Ate Christine na madungis at nanghihinang napaupo sa lupa. Tinanong ni Kuya Joshua kung ano ang nangyari sa kanya dahil kaninang umaga pa namin siya hinahanap. Iyak lang ang naisagot ni Ate Christine sa amin at hindi nagsasalita. Binuhat na lang siya ni Kuya papasok ng bahay at pinainom ko naman siya ng tubig. Pinakalma namin siya bago tinanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nanginginig siya habang nagsasalita. May babae. May gustong kumuha sa akin. Muli siyang napahikbi. Sinong babae? Takang tanong naming lahat. Yung nasa loob. Wala naman kaming kasamang hindi kilalang babae. Namukhaan mo ba ha? Ang tanong ni Mama. Wala siyang mukha.
Yun lang ang sinabi ni Ate Christine. Hindi namin siya nagigets. Kaya ipinunta muna namin siya sa kwarto ko para pagpahingahin. Sinamahan siya ni Kuya at wala pang 1 minuto narinig naming nagwawala na si Ate Christine. Ayoko dito. Kukunin niya ako. Ilabas niyo ako dito. Malakas na sigaw niya. Napasugod kaming lahat at nakitang nagkukumawala na si Ate Christine sa pagkakahawak ni Kuya sa kanya. Tumulong na rin ako at ang iba ko pang mga pinsan sa paghawak kay Ate Christine. Halos oras-oras ay nagwawala siya. Nagagalit na daw yung babae sa kanya dahil ayaw namin siyang sumama dito. Ramdam kong gustong-gusto niyang lumabas ng kwarto. Kaya lang, ayaw siyang payagan ng pinsan ko at kaming lahat. Baka kung saan na naman siya mapunta. Lagi lang tulala si Ate Christine hanggang sa makauwi na sila. 1 linggo ang nakalipas, tumawag sa amin si Kuya Joshua. Ang sabi niya ay lagi daw nagwawala si ate at sinasabing kukunin ng babae ang kaluluwa nito. Kung titingnan raw ay parang baliw na si Ate Christine. Nangayayat ito at aligaga palagi. Pumunta kami ni Mama sa kilala naming pastor at nagtanong-tanong. Ang sabi nito ay malamang may 6th sense si Ate Christine at mahina ang paniniwala. Kaya siya ang pinagpapakitaan. Nangilabot ako dahil first time yon na maka-encounter kami ng ganoon at sa bahay pa namin nangyari. Parang takot na tuloy akong matulog sa sarili kong kwarto. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang sitwasyon ni Ate Christine. Kinulong siya sa kwarto niya dahil nagwawala raw at naninira ng mga gamit. Ang dami nang nagbago sa ilang araw na paninirahan nila sa bahay namin. Dahil nga sa sitwasyon ni Ate Christine, ay may nakapagsabi kay Kuya Joshua na katrabaho niya na subukan daw na ipagamot siya sa isang albularyo. May kilala daw siyang magaling na albularyo mula pa sa Batangas. At dahil medyo may kalayuan mula sa lugar namin, ay sinamahan namin ang pamilya ni Ate Christine dahil wala naman ng iba sa amin. Subalit hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng bahay ng albularyo ay napailing-iling na ito. Bakit ngayon lang kayo naparito? Ilang oras na lang baka makuha na siya ng masamang elemento. Bungad ng lalaking albularyo. Nasa mid-60 siguro ang edad nito pero halatang malakas pa rin. Bigla kaming nagkatinginan ng mga pinsan ko at namangha sa sinabi ng matanda. Pumarito kayo sa loob at nang masimulan na natin ang orasyon. Magmadali kayo habang may kaunting oras pa. Muling sabi ng albularyo. Kaya naman agad-agad naming pinaupo si Ate Christine. Halata sa kilos niya ang pagod at panlalata. Wala siyang kibo at animoy sunod-sunuran lamang na parang remote control. Ang sabi ng albularyo ay pinaglalaroan daw siya ng babaeng engkanto na nakatira sa kakahuyan. Wala pa man kaming ikinukwento sa matandang albularyo pero nahulaan na niya ito. Nainggit daw ang engkanto sa kanya dahil sa angking kagandahan ni Ate Christine. Pinag-aalay nila ng 3 puting manok, 3 puti na kandila, malagkit na nakalagay sa bao ng niyog at may puting itlog sa gitna nito. Sinama namin ang albularyo kung saan nakita namin noon si Ate Christine sa kakahuyan. Para na din mag-alay ng dasal at hindi na muling gambalain pa ng babaeng engkanto si Ate Christine.
Simula nga nang maipagamot namin siya sa albularyo ay unti-unting bumuti at naging maayos na ang kalagayan niya. Binigyan din siya ng matandang albularyo ng pangontra para daw hindi na siya muling lapitan ng engkanto. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Muli, ako po si Thea.